Ang batang lalaki ay mahina ang boses nang magsalita. Ang totoong nanay ko ay nasa balon. 20 taon ang lumipas, hinukay nila ito. Pero balikan natin ang simula. Kamusta sa inyong lahat? Umupo kayo at mag-relax habang nakikinig sa nakakakilabot na kwentong ito. Si Ginang Danila ay nag-aayos ng sala habang si Ginoong Carlos ay nakaupo malapit nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang itim na salamin ay nakapatong ng maayos sa kanyang mukha. Ang kanilang batang anak na si Alberto, na 4 na taong gulang pa lamang, ay tahimik na naglalaro sa karpet. Pinapaikot-ikot niya ang isang maliit na kahoy na kotse, pabulong na nagsasalita sa sarili. Gusto ko ang totoong nanay ko, ang totoong nanay ko ay nasa balon. Tumigil si Danila sa ginagawa at lumingon sa kanya. Ano ang sinabi mo, Alberto? Hindi agad sumagot ang bata. Nakatingin ang kanyang mga mata sa bintana, tila may tinititigan sa malayo. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli, mas malakas ngayon. Sinabi mo, ang totoong nanay mo ay nasa balon. Naalala ko na. Suot niya ang asul na damit. Nahulog siya. Tumawa ng malakas si Carlos. Mga bata at ang kanilang imahinasyon. Carlos, huwag mong sabihin yan sa harap niya. Saway ni Danila na may kunot sa noo. Bata pa siya. Kung may sinasabi siyang kakaiba, dapat nating pakinggan. Pakinggan ang alin. Wala lang yan. Siguro kwento lang na narinig niya kung saan. Tugon ni Carlos na may pagwawalang bahala. Tumayo si Alberto nakatingin ng diretso kay Danila. Nay, naalala ko na mas mahaba ang buhok ng totoong nanay ko kaysa sayo. Lagi niya akong niyayakap at kinakantahan. Pero ikaw, wala kang kanta. Napahinto si Danila, biglang bumigat ang dibdib. Ni minsan ay hindi pa niya kinantahan si Alberto, hindi kahit isang beses. Mula nang ampunin nila siya, mula sa Fairview County Orphanage, 1 taon na ang nakalipas, sinikap niyang maging isang mapagmahal na ina. Lunok niya ang kaba at pinilit ngumiti. Alberto, mabait kang bata. Huwag ka nang magsabi ng ganyan, ha? Malumanay niyang wika. Okay naman po ang tumira sa inyo ni Daddy Carlos, pero gusto ko lang po ang totoong nanay ko, yung nasa balon. Mahina niyang bulong muli. Kinabukasan, ibinahagi ni Danila ang kanyang pag-aalala kay Lucy, matagal na niyang kapitbahay at matalik na kaibigan. Nakaupo sila sa ilalim ng lumang baging, umiinom ng tsaa habang kumakanta ang mga ibon sa itaas. 3 beses na niyang sinasabi, yun, pabulong na wika ni Danila. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang totoong nanay niya ay nasa balon. Nakakatakot na. Napailing si Lucy. Sabi ko na sa iyo, minsan may kakaiba sa mga batang galing sa ampunan. Hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan nila o anong nakita nila. Dati akong nagboluntaryo roon. May isang batang babae na nagsabi pa na ninakaw daw ng multo ang kanyang sapatos. Pero ang mga mata niya, Lucy, umiling si Danila ng dahan-dahan. Minsan kapag tinititigan ko siya, parang hindi bata ang kaharap ko. Huwag mong palakihin, baka may narinig lang siya tungkol sa lumang balon sa likod ng bahay ninyo, mungkahi ni Lucy. Walang nagsasalita tungkol sa balon, sagot ni Danila. Halos tinabunan na namin yon ng inayos ang hardin, hindi pa lumalapit si Alberto doon. Kumunot ang noo ni Lucy, masama ang kutob ko. Kung ako sa'yo, dadalhin ko na siya sa doktor, siguro sa psychologist, para sigurado lang. Kinagabihan, nakaupo si Alberto sa sahig, nakaladlad ang mga paa at abalang nagdodrawing. Gumamit siya ng asul na krayola para kulayan ang damit ng isang babaeng nasa kanyang papel. Lumapit si Danila at tahimik na nanood. Sino ito, anak? Tanong niya. Ang totoong nanay ko, sagot ni Alberto, hindi inaalis ang mata sa iginuguhit. Bakit siya nakaasul? Mahinahong tanong ni Danila. Kasi yun ang suot niya nung nahulog siya, paliwanag ni Alberto na parang normal lang. Nahulog siya sa balon, nandoon ako, umiyak ako, pero walang nakarinig. Anak, nakita mong nangyari yon? Tanong ni Danila, nanginginig ang tinig.
Tumango si Alberto. Nanginig ang katawan ni Danila. Umatras siya, nakatitig sa drawing. Magaspang ang larawan pero malakas ang dating. Isang babaeng nahuhulog, lumilipad pa itaas ang buhok at isang maitim na bilog kumakatawan sa balon ang nasa gitna ng papel. Makaraan ng isang linggo, dinalaw ni Carlos ang kanyang pamangking si Gavin na miyembro rin ng konseho ng bayan. Nag-inuman sila sa bahay ni Gavin. Sinabi sa akin ni Danila tungkol sa bata, sabi ni Gavin habang binubuksan ang isa pang lata ng beer. Oo, sagot ni Carlos, kung ano-anong sinasabi tungkol sa balon at sa totoong nanay niya. Nag-uumpisa ng magtsismisa ng mga tao. Sinasabi nila, hindi na nakakagulat na ganun ang batang nakuha namin. Nagkibit balikat si Carlos. May problema ang bata, lalaki din yan. Sigurado ka ba? Umupo si Gavin, matalim ang mga mata. Minsan, ang mga bata nagsasabi ng katotohanang ayaw marinig ng matatanda. Tiningnan siya ni Carlos. Anong ibig mong sabihin? Wala, sagot ni Gavin na may misteryosong ngiti. Nagtatanong lang, tumigil sandali, saka nagdagdag. Nandyan pa ba ang lumang balon sa likod ng bahay ninyo? Huwag mong ungkatin ang lumang gulo, madiing sabi ni Carlos, nakadiin ang mga ngipin. Tumango si Gavin at nagpalit ng paksa. Isang umaga, dinala ni Danila si Alberto sa parke ng bayan. Malapit, yumuko ang isang matandang nagtitinda sa isa pang babae at bumulong. Yan ang bata, yung nakikipag-usap daw sa patay. Umiling ang isa, tanga si Danila, pinili pa niyang kupkupin ng batang walang may gusto. Nagkatawa silang dalawa, hindi alam na nasa likod lang nila si Danila, naririnig ang lahat ng salita. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Alberto. Tumingala si Alberto kay Danila at mahina niyang sinabi, Nanay, hindi sila naniniwala sa akin. Nanatiling tahimik si Danila. Pero naaalala ko nung umiiyak ang totoong nanay ko, nagpatuloy si Alberto. Natutulog ako, tapos nagising ako kasi may narinig akong tunog. Tumakbo ako palabas sa bakuran. Tumigil siya sandali, pero ang tanging taong nakita ko, si Daddy Carlos lang. Papalabas siya, mag-isa lang siya. Nanigas si Danila, Alberto, paano mo naaalala yan? Ewan ko, mahinang sagot ni Alberto. Basta, nasa isip ko, gabi-gabi, paulit-ulit. Kinagabihan, hinarap ni Danila si Carlos. Alam mo ba ang sinabi sa akin ni Alberto? Galit niyang tanong. Sabi niya nakita ka niya noon sa labas, mag-isa, nung gabi na nawala ang totoong nanay niya. Tumawa ng mapait si Carlos. Talaga bang maniniwala ka sa kwento ng batang yan kaysa sa akin? Hindi ko na alam, aminado ni Danila, nanginginig ang tinig. Pero tuwing nagsasalita siya, parang may mali. Sabi mo, binigay lang siya ng kaibigan mo. Pero ni minsan, hindi ko pa nakilala ang kaibigan na yon. At yung mga papel ng pag-aampon, ang labo-labo. Ibinagsak ni Carlos ang baso. Nagkalasog-lasog ito sa sahig. Danila, huwag mong susundan ang iniisip mong iyan. Hindi nila alam, tahimik na nakatayo si Alberto sa pintuan, nakikinig sa lahat. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin, malamig ang mga mata. Kinagabihan, nagising si Danila mula sa bangungot, bumibilis ang tibok ng puso. Lumingon siya at nakita si Alberto nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa likod bahay. Alberto, mahina niyang tawag. Dahan-dahan siyang lumingon at mahina niyang ibinulong. Umiiyak si Mami. Naririnig ko siya, nasa balon siya. Hindi, anak, masamang panaginip lang yan, pilit na pinakalma ni Danila. Hindi ito panaginip, bulong muli ni Alberto. Nakikita ko, hawak ni Daddy Carlos ang pala. Nakiusap si Mami, pero itinulak niya, nahulog siya, sumigaw ako. Pero walang nakarinig, wala ni isa. Naramdaman ni Danila ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang dumadaloy ang malamig na pawis sa kanyang likod. Sa sandaling yon, kumatok ang isang nakakatakot na katotohanan sa kanyang isipan, isang bagay na matagal na niyang itinataboy.
Alberto, tingnan mo si Mami. Nanginginig ang boses ni Danila. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko, naghihintay pa rin sa akin ang totoong nanay ko, mahinang sagot ni Alberto. Kinabukasan, naghain si Danila ng almusal, inilapag ang kutsara sa mesa. Tahimik na nakaupo si Alberto sa harap ng kanyang cereal, hindi kumikilos, nakatingin lang sa kawalan. Ang titig niya ay nagdulot ng kilabot kay Danila. Alam mo na mahal ka namin ni Daddy, di ba? Malumanay na sabi ni Danila. Please, huwag ka na magsabi ng ganyan. Hindi ikaw ang totoong nanay ko. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Alberto. Ang totoong nanay ko ang nakikita ko gabi-gabi. Suot niya ang asul na damit. Mahaba ang buhok niya, umaabot sa akin. Nilunok ni Danila ang kaba. Tama na Alberto, sige na, kumain ka na. Naririnig ko siyang umiiyak, bulong ni Alberto. Sa ilalim ng lupa, naalala ko ang lamig ng balon. Nahulog siya at hindi na makasigaw. Pumasok si Carlos at ibinato ang dyaryo sa mesa. Yan na naman ba? Reklamo niya. Nagkakaroon na naman siya ng parang ganun, mahina sabi ni Danila. Huwag mo siyang sigawan. Nakakainis na to, sigaw ni Carlos. Balon, asul na damit, totoong nanay, paulit-ulit na lang, mas pinapalala mo siya. Ibinagsak ni Carlos ang kamay sa mesa, nagkalabugan ang mga plato. Hindi gumalaw si Alberto, bahagya lang siyang tumagilid, nakatingin kay Carlos na parang estranghero. Ayaw mo akong magsalita tungkol sa totoong nanay ko, mahinang wika ni Alberto, kasi ikaw ang nagtulak sa kanya, di ba? Tumigil ka, sigaw ni Carlos. Biglang sumugod na parang sasampalin si Alberto. Agad sumingit si Danila, itinulak si Alberto sa likod niya. Carlos, wag! Wag mo! Dapat matuto ang bata na tumahimik pag nagsasalita ang matatanda, sigaw ni Carlos. Susaktan mo siya? Nanginginig ang boses ni Danila. Hindi ko akalaing kaya mong gawin to. Nanatiling nakahinto si Carlos, mabilis ang paghinga, namumula ang mga mata. Tumahimik ang paligid. Steady ang paghinga ni Alberto, nakatitig pa rin kay Carlos. Itinago mo, pero napapanaginipan ko, mahina niyang sabi. Tuwing natutulog ako, nakikita ko si Mami na nahuhulog, hindi niya ginusto, pero itinulak mo. Dahan-dahang lumingon si Danila, nakatitig kay Alberto. Bakit mo sinasabi yan? 4 na taong gulang ka lang nung dumating ka dito, hindi mo pwedeng maalala. Pero naaalala ko, iginiit ni Alberto, naaalala ko ang lamig ng hangin. Naaalala ko ang sigaw niya. Naaalala ko ang sakit. Nakita ko. Kinuha ni Carlos ang kanyang coat at lumabas ng bahay. Ibinagsak ang pinto. Kinabukasan, dinala ni Danila si Alberto sa klinika ng psikolohiya sa bayan. Nakaupo sa tapat nila si Dr. Beatrice Carter, isang therapist na tumutulong sa mga batang may trauma, nakikinig ng mabuti. Alberto, mahinahong tanong niya, pwede mo bang ikwento ang mga panaginip mo? Tumingin si Alberto sa ballpen sa mesa niya, pagkatapos ay nagsalita. Hindi ako nananaginip, sabi niya, naaalala ko. Ano ang naaalala mo, Alberto? Mahinahong tanong ni Dr. Carter. Naaalala ko ang nanay ko, suot ang asul na damit, mahinang sagot ni Alberto. Naalala kong itinulak siya sa balon sa likod ng bahay namin, madilim, hindi ako makasigaw, at si Daddy Carlos ang nandoon. Nagsimulang magsulat si Dr. Carter, kumunot ang noo habang nakikinig. Lumapit si Dr. Beatrice kay Danila. Ginang Danila, madalas ba itong nangyayari? Ibinaba ni Danila ang boses. Halos linggo-linggo, mahinang tugon niya. Minsan, lumalabas pa siya sa gabi, nagsasalita mag-isa. Ibinaling ni Beatrice ang tingin pabalik kay Alberto. Nakikita mo ba ang totoong nanay mo madalas? Mahinahong tanong niya. Oo, sagot ni Alberto. Tuwing malungkot ako, kumakaway siya sa akin. Tumigil siya sandali. Pero madumi ang mga kamay niya, puno ng putik. Nakikita mo ba siya ng mga mata mo, Alberto? O sa isipan mo lang?
Ewan ko, mahinang sabi ni Alberto. Parang boses, parang bulong, parang hangin sa taing ako. Pagkatapos ng session, pinakiusapan ni Beatrice si Danila na magpaiwan. Mabigat ang ekspresyon niya. Kailangan mong maghanda, sinabi ni Beatrice. Hindi ito normal. May mga senyales siyang nagpapakita ng pinagwatak-watak na alaala at matibay ang paniniwala niya na pinatay ang kanyang ina. Pero 4 na taong gulang pa lang siya, mahina ang tinig ni Danila. Paano niya maaalaala ang ganon kung sanggol pa lang siya noon? Tumango si Beatrice, nag-iisip. Komplikado ang utak ng bata, Danila. Minsan, may mga alaalang nananatili kahit hindi ito makatwiran para sa atin. Mga sensory memory, mga nakita, narinig, naramdaman. Tumigil siya, maingat sa pagpili ng salita. Kung totoo ang sinasabi ni Alberto, sa palagay mo ba nakasaksi siya ng krimen? Tanong ni Danila, nanginginig ang boses. Hindi ko pa masabi ngayon, sagot ni Beatrice, pero ang mga mata niya parang hindi na mata ng bata. Sa biyahe pa uwi, tahimik na nakaupo si Alberto sa likod. Tiningnan siya ni Danila sa rearview mirror. Alberto, galit ka ba kay Mami? Mahina niyang tanong. Hindi, mahina sagot ni Alberto, pero alam kong natatakot ka sa akin. Napanganga si Danila pero walang lumabas na salita. Makalipas ang ilang araw, dumaan si Lucy, may dalang mga hiwa ng cake. Tahimik na naglalaro si Alberto sa kanyang kwarto habang nagkakape ang 2 babae sa kusina. Alam mo ba kung paano niya ako tinitingnan? Pabulong ni Danila. Parang may hinihintay. Parang may inaasahan siyang sagot mula sa akin. Ibinaba ni Lucy ang tasa. Nakakausap mo na ba si Carlos? Hindi pa, aminado ni Danila. Pero nagsisimula na akong magduda. Yung lumang balon, pinatungan namin yon noong unang taon namin dito. Ni minsan, hindi ko na naisip ulit. Kumunot ang noo ni Lucy. Danila, mag-ingat ka. Sa tingin mo ba, kaya talagang gawin ni Carlos yon? Tanong ni Danila, nanginginig ang tinig. Hindi sumagot si Lucy. Kinagabihan, nagkaroon na naman ng masamang panaginip si Alberto. Nagising siyang pawisan at mabilis na binuksan ang ilaw. Nay, tawag niya, walang tugon, pero sa malayo may narinig siyang mahinang daing. Humuni ang hangin sa labas ng bintana. Bumangon si Alberto, lumabas sa balcony at tumingin sa likod bahay. Kumapal na ang damo sa lugar kung saan dati naroon ang balon, pero may gumagalaw. Totoong nanay, mahinang bulong ni Alberto. Kinabukasan, gumuhit si Alberto ng panibagong larawan. Ngayon, isang babaeng kalahating nakalubog sa lupa, nakalahad ang kamay, parang humihingi pa rin ng tulong. Nang makita ni Danila ang guhit, namutla ang mukha niya. Hindi na pumasok si Alberto sa kindergarten. Nagrereklamo ang ibang magulang. Pinatatakot ng batang iyon ang anak ko, reklamo ng isang ina. Nagsasalita siya tungkol sa mga patay, tungkol sa dugo. Tinititigan niya ang anak ko gamit ang mga matang parang walang laman. Iminungkahi ng eskwelahan na manatili na lang si Alberto sa bahay. Isang hapon, kumatok si Ginoong Frank Nolan, ang pinuno ng barangay, sa bahay ni Danila. Ginang Danila, panimula niya, wala akong masamang intensyon, pero nagsisimula ng mag-alala ang mga tao. Mag-alala tungkol saan? Tanong ni Danila. Tungkol sa balon, tungkol sa bata, paliwanag ni Ginoong Nolan. May mga nagsasabing naririnig nila siyang bumubulong tuwing gabi. At sa umaga, may mga bakas ng maliliit na paa malapit sa balon. Ayaw na ng mga tao na dumaan sa bakuran ninyo. Mr. Nolan, sobra naman yan, pilit ni Danila na manatiling kalmado. Gusto lang naming ligtas ang lahat, sagot ni Nolan. Siguro, dapat mong pag-isipan na ilipat muna ang bata. Huwag mong hayaang maapektuhan ng buong kapitbahayan. Tahimik na isinara ni Danila ang pinto. Paglingon niya, naroon si Alberto sa hagdan, tahimik na nakikinig sa lahat. Kinagabihan nag-iisa si Carlos na nag-iinom. Lumapit si Danila at inabot sa kanya ang isang papel.
Kopya ito ng adoption records ni Alberto, sabi niya. Tinulungan akong hanapin ni Beatrice. Carlos, may mali. Sinulyapan ni Carlos ang papel, saka inihagis sa mesa na may ngisi. Hindi ko alam kung anong pinapatunayan mo. Yung lalaking nakalista bilang tagapamagitan, si Miguel Esteban, sabi ni Danila. Pinuntahan ko ang address, pero ang gusali, giniba pa nung 2008. Carlos, peke ang file. E ano ngayon, singhal ni Carlos? Hindi basta-basta ampon lang si Alberto, giit ni Danila. Nagsisimula akong mag-isip, baka anak mo siya sa ibang babae. Biglang tumayo si Carlos, dumilim ang mukha. Tama na, umatras si Danila. Paulit-ulit niyang sinasabi, yung babaeng nakaasul, yung itinulak mo sa balon. Carlos, alam mo ang totoong nangyari, hindi ba? Tumigil ka, sigaw ni Carlos. Sa itaas, idinikit ni Alberto ang kanyang maliliit na kamay sa siwang ng kanyang pintuan, maingat na nakikinig. Nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao. Kinabukasan, kinuha ni Alberto ang isang papel at sumulat ng maikling sulat. Maingat niya itong tinupi, inilagay sa bulsa at tahimik na umalis ng bahay. Ang kanyang patutunguhan, ang tanggapan ng munisipyo. Sa loob, nadatnan niyang abala si Gavin sa kanyang mesa. Uncle Gavin, mahina niyang tawag. Oh, Alberto, sabi ni Gavin, nagulat na tumingin pataas. Mag-isa ka bang pumunta rito? Nagulat na tanong ni Gavin. Kailangan ko ng tulong mo, seryosong sagot ni Alberto. Alam mo yung lumang balon sa likod ng bahay namin, di ba? Dahan-dahang tumango si Gavin. Sa palagay ko, may bangkay doon, nagpatuloy si Alberto. Sa palagay ko, doon nakalibing ang totoong nanay ko. Umupo si Gavin ng tuwid, lumaki ang mga mata. Ano ang sinabi mo? Hindi ako nagbibiro, matatag na sabi ni Alberto. Gusto kong humingi ng permiso na hukayin ang balon, pero hindi ko kaya mag-isa. Kailangan kita. Iniabot ni Alberto kay Gavin ang isang maliit na piraso ng papel. Nakadrawing dito ang mapa ng likod bahay, may malaking pulang X na nagmarka kung saan nakatago ang balon. Nakasulat sa ibaba, "My real mom is here." Makalipas ang ilang oras, lumuhod si Danila sa tabi ni Alberto. Mahigpit na hawak ang maliit niyang kamay. Alberto, kailangan mong manatili rito ng ilang araw, malumanay niyang sabi. Aalagaan ka ng mga doktor, babalikan ka namin ni Daddy. Ayoko rito, bulong ni Alberto, nakatingin sa mapuputing pader ng St. Carlos Children's Center. Ayos lang anak, gagaan ang pakiramdam mo dito, pinakalma siya ni Danila. Lumapit ang isang lalaking nakaputing coat at lumuhod sa tabi ni Alberto. Ngumingiti. Hello Alberto. Ako si Dr. Edward. Ako ang magiging kaibigan mo habang nandito ka. Hindi ko kailangan ng bagong kaibigan. Mahina, ngunit matatag na sagot ni Alberto. Kailangan ko ang totoong nanay ko. Nilunok ni Danila ang bumibigat na pakiramdam. Nagkatinginan sila ni Dr. Edward, saka siya mabilis na lumakad palabas. Pagkalapat ng bakal na gate, nag-echo sa isip niya ang tinig ni Alberto. My real mom is down the well. Kinabukasan, sa therapy room nakaupo si Dr. Edward sa tapat ni Alberto, binubuksan ang notebook. Nakikita mo ba ang babaeng nakaasul na damit araw-araw? Tanong ni Edward. Tahimik na tumango si Alberto. Pwede mo ba siyang ilarawan para sa akin? Mahaba ang buhok niya, kulay itim, mahinang sabi ni Alberto. Malungkot ang mga mata niya. Kumakaway siya, pero hindi niya mabuka ang bibig. Sa palagay ko, kasi may putik na nakatakip. Tumango si Edward, nag-iisip. Kapag sinabi mong nasa balon siya, ano eksakto ang nakikita mo? May konting liwanag, bulong ni Alberto, at tubig. Pero madilim, nakikita ko ang buhok niya, lumulutang. Umiiyak siya, pero walang nakakarinig. Alberto, sa palagay mo ba, may kinalaman si Daddy Carlos? Mahinahong tanong ni Edward. Umiling si Alberto. Hindi ko iniisip, alam ko. Pagsapit ng ikatlong araw, tumanggi ng kumain si Alberto.
Nang dalhin ni Nurse Andrea ang tray, nakatingin lang siya sa bintana, hindi gumagalaw. Alberto, anak, kailangan mong kumain, pakiusap ni Andrea. Hindi, mahina niyang sagot. Tuwing kumakain ako, naririnig ko ang daing sa ilalim ng sahig. Napakurap si Andrea. Ano ang sinabi mo? May nakatrap sa ilalim ng lupa, bulong ni Alberto. Ang totoong nanay ko, naririnig ko siyang tinatawag ako. Paulit-ulit niyang sinasabi, Alberto, Alberto, gabi-gabi. Ibinahagi ni Andrea ang narinig sa nurses station. Parang sinasaniban ang bata, bulong niya. Kinabukasan, dinala ni Dr. Edward si Alberto sa observation room. 2 bagay lang ang nasa loob, isang manika na nakaasul na damit at isang maliit na itim na bato. Alberto, alin sa dalawa ang nakakapagpaalala sa iyo ng totoong nanay mo? Tanong ni Edward. Walang pag-aalinlangan, itinuro ni Alberto ang manika. Yan, ganyan ang suot ng nanay ko. Saan mo siya nakita na suot yan? Tanong ni Edward. Kalma pero matatag ang boses ni Alberto nung itinulak siya sa balon. Tumingin si Edward sa salaming may 100 na mirror kung saan nanonood si Chief Psychologist Dr. Agnes Foster. Malakas ang tugon ng bata sa mga simbolikong bagay, puna ni Edward. Nire-rekomenda kong dagdagan ang citalopram niya ng 5 miligramo, sabi ni Dr. Foster sa intercom. Sa 2nd linggo, nagsimulang makaranas ng mild seizures si Alberto sa gabi. Isang gabi, nadatnan siyang nakahiga sa sahig, nakabaon ang mga kuko sa lupa. Ang lamig, bulong ni Alberto. Malamig ang lupa. Natatakpan si Mami ng lupa. Hindi ako makahinga. Dahan-dahan siyang binigyan ng sedative at nakatulog siya ng 6 na oras. Pagkagising niya, nakatingin lang siya sa kisame. Nakababa ako, mahina niyang sabi. Saan ka nakababa? Tanong ni Edward. Sa balon, sagot ni Alberto. Lumipas ang 2 linggo bago muling dumalaw si Danila. Hinarap siya ng isang nurse sa waiting room. Mrs. Danila, kailangan ko pong maging tapat, maingat na sabi ng nurse. Si Alberto, hindi pa rin bumubuti. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa babaeng nasa balon at nagsimula siyang mag-sleepwalk. Nag-sleepwalk? Gulat na tanong ni Danila. Opo, isang gabi nakita naming nakatayo siya sa courtyard. Nakatingin siya sa drain cover. Pabulong na sinasabi, Mami, malamig ka ba? Ipinasok ni Danila ang kamay sa noo niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sigurado ka ba na walang nangyari sa totoong nanay niya? Mahinang tanong ng nurse. Hindi ko alam, nanginginig na sagot ni Danila. Basta dinala na lang siya ni Carlos sa bahay. Kung ganon, naniniwala ka ba sa kanya? Tanong ng nurse. Hindi sumagot si Danila. Sa 2nd linggo, iniutos ni Dr. Foster ang brain scan. Gusto kong tingnan kung may abnormalidad sa memory circuits niya, sabi niya kay Edward. Hindi ko pa nakitang may batang ganito kalalim ang inner world. Normal ang resulta ng scan. Pero nang patugtugin nila ang tunog ng tumutulong tubig para i-stimulate ang auditory cortex niya, nagsimulang manginig si Alberto. Nakikita ko si Mami lumulubog, mahina niyang bulong. Ano ang sabi mo? Tanong ni Edward. Hindi makalutang si Mami, puno ng putik ang paligid, sumigaw ako. Pero tumalikod si Daddy Carlos. Dumilim ang mukha ni Edward. Sobrang consistent ang kwento niya. Kinahapunan, dumating si Gavin sa Children's Center. Kakauwi lang ni Gavin mula sa munisipyo matapos tahimik na maghalungkat ng mga lumang record. Nadatnan niya si Edward na nakatayo sa hallway. Kumusta si Alberto? Mahinang tanong ni Gavin. Hindi maganda, sagot ni Edward. Paulit-ulit niyang inuulit ang parehong alaala. Paulit-ulit, tungkol pa rin sa balon, tungkol pa rin sa kanyang ina. Dahan-dahang tumango si Gavin. Sa palagay ko, baka totoo nga. Biglang lumingon si Edward, matalim ang tingin. Ano ang sinabi mo? May mali sa pag-aampon niya, paliwanag ni Gavin. Sinuri ko ang pangalan na nakalista sa mga papeles, yung taong pumirma, namatay,
11 taon na ang nakakaraan. Nagmikit si Edward, mahigpit niyang hinawakan ang file. Kung totoo yun, baka peke ang buong pag-aampon, mahina niyang sabi. At ang bata, baka hindi lang basta imahinasyon ng lahat. Kinagabihan, nagkaroon ulit ng panaginip si Alberto. Sa panaginip, nakatayo siya ng nakayapak sa malamig na puting tiles, sa isang silid na tahimik na parang libingan. Sa malayo, naririnig niya ang mahinang tunog ng patak ng tubig. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang madilim na bilog na butas sa gitna ng sahig. Ito ang balon. Nung yumuko siya sa gilid, lumitaw ang maputlang kamay, kumakapit sa labi ng balon. Real mom, mahina niyang bulong. Lumitaw ang mukha, putik-putikan, maputlang maputla, pero may malungkot na mga mata. Gumagalaw ang labi na parang nagsasalita pero walang lumalabas na tinig. Kinabukasan, nagising si Alberto, kinuha ang isang ballpen at papel at sumulat ng isang linya. Real mom's name is Paula Aquino. Maya-maya, nakita ni Nurse Andrea ang sulat at iniabot ito kay Dr. Foster. Hindi niya pa nababanggit ang pangalang ito dati, maingat na sabi ni Dr. Foster. May record ba tayo ng mga nawawalang tao sa Fairview County sa huling 10 taon? Magsisimula akong maghanap, pangako ni Andrea. Makaraan ang 2 araw, bumalik si Gavin, hingal, may hawak na manipis na file. Paula Aquino, sabi niya, kasambahay, 30 taong gulang. Nawala nung 2018 sa misteryosong paraan. Nagtrabaho para kay Carlos Soriano. Namutla si Edward. Ibig sabihin, baka anak ni Paula si Alberto pagtatapos ni Gavin. Nang sumunod na Sabado, dumating si Danila para sunduin si Alberto matapos halos 1 buwan sa center. Alberto, gusto mo na bang umuwi? Mahina niyang tanong. Kailangan kong bumalik sa balon, mahina hong sagot ni Alberto. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Danila. Umiling si Alberto. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung sino ang totoong nanay ko. Niakap siya ni Danila nang mahigpit, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Papalapit na ang mga sagot at hindi siya sigurado kung kaya niya itong tanggapin. Naghihintay pa rin si Mommy, di ba? Mahina niyang bulong. Lumipas ang panahon. Hindi na bata si Alberto. 24 na siya ngayon, mag-isang nakatira sa maliit na apartment sa itaas ng rails ng tren. Nagtatrabaho siya part-time sa isang second-hand bookstore na tinatawag na House of Words. Pero ang mga bangungot, hindi siya iniwan. Alberto, okay ka lang ba? Nagulat siya sa boses. Si Teresa, katrabaho niya, lumapit, may dalang tasa ng kape. Isa na namang masamang gabi? Tanong ni Teresa. Yeah, buntong hininga ni Alberto. Parehong panaginip, paulit-ulit. Naniniwala ka ba na kaya nating maalala ang mga nangyari nung sobrang bata pa tayo? Tanong ni Alberto. Kumunot ang noo ni Teresa. Yung alaala bago mag-3 taon? Hindi yata. Karamihan, walang naaalala bago mag-3. Pero ako, naaalala ko, mahina niyang sagot. Klaro na klaro, may balon, may babaeng nakaasul na damit, at ang mukha niya, kilala ko ang mukha niya. Maingat na hinawakan ni Teresa ang balikat niya. Nakita mo na naman siya, di ba? Diretsong tumingin si Alberto sa mga mata niya. Hindi lang ito panaginip. Nakatayo ako sa balon. Nakasilip ako. At siya, nakatingala sa akin. Nakikiusap ang mga mata. Tuwing nagigising ako, nanginginig ang kamay ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, iniwan ko siya. Pinisil ni Teresa ang balikat niya. Alberto, naisip mo na ba? Baka siya ang totoong nanay mo. Nakatitig si Alberto. Siya nga. Kinahapunan pagkatapos ng trabaho, umuwi si Alberto. Tumayo siya sa harap ng salamin, nakatitig sa kanyang refleksyon. Mas lumalim ang eyebags niya, mas maputla ang mukha niya. Huminga siya ng malalim, binuksan ang isang drawer at kinuha ang manipis na folder. Nasa loob ang mga taon ng notes, clippings at reports na tahimik niyang kinolekta.
Sa gitna, isang file ng nawawalang tao, Paula Aquino, 30 taong gulang, nawala noong 2018. Kasambahay, hindi natagpuan. Kinuha ni Alberto ang lumang litrato ni Paula, ang mukha sa larawan. Siya ang parehong mukhang bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Bakit ko nakikita ang mukha mo? Bulong ni Alberto. Bakit walang naniniwala sa akin? Kinagabihan, tumunog ang telepono. Si Gavin yon. Alberto, libre ka ba? Tanong ni Gavin. Anong meron, Uncle? May nahanap akong ilang dokumento sa Town Archives. Kailangan mong makita. Agad umalis si Alberto. Madilim ang Town Council office maliban sa mahina at dilaw na liwanag mula sa desk lamp ni Gavin. Heto, tingnan mo, sabi ni Gavin. Ini-slide ang papel sa mesa. Kopya ito ng 2017 housing registry. Sa ilalim ng pangalan ni Carlos Soriano, may isa pang nakalistang pangalan sa parehong address, Paola Aquino, temporary residence, no contract. Nakatira siya sa bahay ninyo, mahina ang sabi ni Gavin. Nagtrabaho siya roon at siya rin ang babaeng nai-report na nawawala kinabukasan. Nanigas si Alberto, nakatitig sa papel. Nakatira siya sa bahay ko, mahina niyang bulong. At wala ni isang tao sa labas ng pamilya ninyo ang nakakaalam tungkol sa kanya? Nakasandal si Gavin sa kanyang upuan, mahinahon pero seryoso ang boses. May isa pa akong sasabihin, Alberto, dagdag ni Gavin. Sinuri ko lahat ng ospital sa Fairview County para sa mga birth records mula 2018 at 2019. Ang pangalan mo, wala sa alinman sa kanila. Napatitig si Alberto sa kanya. Ibig mong sabihin, parang hindi ako isinilang. Parang wala kang tala sa sistema, kumpirmang sagot ni Gavin. Alberto, posible. Baka nga ikaw talaga ang anak ni Paula. Nilunok ni Alberto ang kabigatan. Sa tingin mo, nawala si Mama dahil sa akin. Hindi ko masabi ng sigurado, sagot ni Gavin. Pero kung anak ka niya, baka konektado ang pagkawala niya sa iyo. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Alberto sa lumang bahay. Halatang tumanda na ito. Nagsisibakbak ang pintura, basag ang ilang bintana, ligaw at makapal ang mga damo sa bakuran. Pero naninirahan pa rin doon si Carlos. Lumipat na si Danila, 2 taon na ang nakalipas para alagaan ang kanyang ina sa probinsya. Pindot ni Alberto ang doorbell, dahan-dahang binuksan ni Carlos ang pinto, nakasimangot. Ikaw pala! Gusto kong pumasok, mahinahong sabi ni Alberto. Sandali lang. Nag-alinlangan si Carlos pero tumango rin, hindi makatingin ng diretso kay Alberto. Ang bakuran ay halos kapareho pa rin ng alaala ni Alberto. Ang mga damo ay umaabot na sa kanyang baywang. Ilang sirang ladrilyo ang nakalitaw sa lupa at sa pinakadulong sulok ang lugar ng dating balon. Nakabaon sa ilalim ng mga damo at lupa. Gusto kong magtanim ng mga bulaklak dito, sabi ni Alberto. Itinuro ang hubad na bahagi malapit sa sulok. Lumalim ang kunot ng noo ni Carlos. Ano ba talagang balak mo? Maglilinis lang naman ng kaunti, sabi ni Alberto. Parang kaswal lang. Baka magtanim din ako ng gulay sa susunod. Nakangilo ang panga ni Carlos. Kumislap ang inis sa kanyang mga mata. Pwede kang magtrabaho kahit saan. Huwag lang diyan. Bakit hindi? Tanong ni Alberto lumalapit sa gilid ng hardin. Dahil sinabi ko, singhal ni Carlos. Nakatitig si Alberto sa kanya. May nakabaon ba rito? Lumakas ang boses ni Carlos. Ano bang pinapahiwatig mo? Ako ang nagpalaki sa iyo sa loob ng 20 taon. Hindi, mahinang tugon ni Alberto. Pinalaki mo ang batang walang gustong hawakan, ang batang may alam sa katotohanan. Tumigil ka bago ko, naputol ni Carlos ang sarili niyang salita. Pero ang mga mata ni Alberto hindi natakot. Nananatiling matatag, malamig, puno ng determinasyon. May tahimik na apoy na nagliliyab sa loob. Mag-a-apply ako ng permiso para hukayin ito,
Mahinahong sabi ni Alberto. Gusto kong malaman kung sino ang totoong nanay ko kahit kailangan kong hukayin hanggang pinakailalim. Hindi sumagot si Carlos. Tumalikod siya at isinara ang pinto ng malakas. Kinagabihan dumalaw si Teresa sa apartment ni Alberto. Nakita niya itong nakaupo sa desk, gumuguhit ng mapa ng bakuran sa kanyang computer. Sa tingin mo ba, talagang may kasalanan siya? Mahina niyang tanong. Sa tingin ko, oo, sagot ni Alberto. Wala nang iba pang may pagkakataon at dahilan para itago siya ron. Umupo si Teresa sa tabi niya. Kung totoo yan, handa ka ba sa katotohanan? Tumingin si Alberto sa bintana, matatag ang tinig. Buong buhay ko, nabuhay ako sa kasinungalingan. Tapos na yon, anuman ang katotohanan, kahit gaano kadilim, kailangan kong malaman. Hinawakan ni Teresa ang kamay niya, sasamahan kita. Kinabukasan, nagpunta si Alberto sa land office para mag-apply ng excavation permit. Sa likod ng counter, nakaupo si Martha Simmons, isang mataray na babaeng matalas ang tingin. Kailangan mo ng valid reason para hukayin ang private property, sabi ni Martha. Lalo na kung dating balon yan. Kailangan mo rin ng geological risk assessment. Pwede mo ba akong tulungan? Mahinang tanong ni Alberto. Sa isang kondisyon, sabi ni Martha, yumuko, sabihin mo ang totoong dahilan. Nag-alinlangan si Alberto, tapos inilabas ang kopya ng missing person report ni Paula Aquino, pati ang mga dokumentong nahanap ni Gavin. Inislide niya ito papunta kay Martha. Tahimik itong binasa ni Martha, dumilim ang mukha habang binabalikan ang bawat pahina. Hindi na ito simpleng property request, wika niya sa huli. Posible itong maging criminal investigation. Kinahapunan natanggap ni Carlos ang opisyal na abiso mula sa Town Council. Order ito na pansamantalang ipasara ang bakuran para sa investigasyon. Ginusot niya ang papel sa kamao niya, namumula ang mukha sa galit. Humihip ang hangin sa taas ng mga damo at sa kailaliman ng lupa may naghihintay. Sigurado ka ba talaga dito? Tanong ni Gavin habang nakaparada sila sa harap ng bahay ni Carlos. Sigurado ako, matatag na sagot ni Alberto, nakatitig sa ligaw na bakuran. Kung hindi ko gagawin ito ngayon, mananatili akong nakakulong sa bangungot na ito. Malalim ang buntong hininga ni Gavin. Nakakuha ako ng temporary permit, 3 araw ang bisa. Pero pag walang nakita, isasara na ulit ng bayan. 3 araw ang sapat, sagot ni Alberto. Kailangan ko lang marating ang pinakailalim ng balon. Kinagabihan, mag-isa si Carlos sa madilim na sala, umiinom ng tahimik. Mahina ang TV sa background pero hindi niya pinakikinggan. Mahaba ang anino niya sa pader. Bumukas ang pinto, pumasok si Alberto, tumingala si Carlos. Bakit ka bumalik? Nag-apply na ako ng permiso para i-redevelop ang bakuran, mahinahong sabi ni Alberto. Magsisimula na akong maghukay. Loko ka, mura ni Carlos. Siguro nga, mahina ngunit matatag na tugon ni Alberto. May tumatawag na sa press. Alam nilang may nangyayari. 20 taon mong itinago ang lihim na ito, hindi ba? Humigpit ang hawak ni Carlos sa kanyang baso. Noon, inakala mong hindi ko maaalaala, nagpatuloy si Alberto. Pero naalala ko, o kung hindi man, inalala ng katawan ko, ang amoy ng basang lupa, ang tunog ng sigaw, at pagkatapos, katahimikan matapos ang pagtulak. Biglang tumayo si Carlos, halos mabasag ang baso sa higpit ng hawak. Umalis ka. Maghuhukay ako, ulit ni Alberto nakatindig ng matatag. Kahit pigilan mo ako, huhukayin ko ito. Ibinato ni Carlos ang baso sa sahig. Nagkabasag-basag ito, nagkalat ang bubog sa lahat ng direksyon. Hindi man lang kumurap si Alberto. Tahimik siyang tumalikod at lumakad palayo. Iniiwan si Carlos mag-isa sa katahimikan. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ng umaga, dumating ang isang maliit na truck sa harap ng gate. May dala itong excavator sa trailer. Unang bumaba si Gavin, kasunod ang isang matangkad, matipuno at balbas saradong lalaki. Si Benjamin Perry,
isang profesional na excavator operator na inarkila ni Gavin mula Redwood. Saan ang balon? Tanong ni Benjamin, ibinaba ang kanyang sombrero laban sa sumisikat na araw. Itinuro ni Alberto ang isang bahagi ng makakapal at gusot na damo sa pinakadulong sulok ng bakuran. Diyan, sabi niya, dati itong balon pero tinabunan na. Ngumisi si Benjamin, marami na akong nakitang ganyan, anya. Tinatabunan ng mga tao ang mga lawa at balon para ilibing ang lumang mga kwento. Pero hinding-hindi nakakalimot ang lupa. Umakyat siya sa excavator, pinaharurot ang makina at ang malalim nitong ungol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapitbahayan. Dahan-dahang nagsimulang magtipon ang mga usisero sa may bakod. Kumakalat ang mga bulungan sa umaga. Si Alberto ba yan? Tanong ng isa. Oh, siya nga. Yung batang dati, puro walang kwentang sinasabi. Sagot ng isa pa. Pero seryoso na siya ngayon. Naalala mo yung kwento tungkol sa balon? Bulong ng babae. Siyempre, sino ba ang hindi? Akala ko chismis lang talaga yon. Naririnig ni Alberto ang mga salita nila pero hindi siya lumingon. Nakatuon ang mga mata niya sa paghuhukay. Patuloy ang excavator, patong-patong na lupa ang tinatanggal, ang tunog nito'y humahati sa lumalalang tensyon. Bandang tanghali, halos 2 metro na ang nahuhukay ni Benjamin nang itigil niya ang makina. May nakita ako rito, sigaw niya. Dali-daling lumapit sina Gavin at Alberto. Sa ilalim ng bagong bukas na lupa, nakalitaw ang bilog na lumang ladrilyo. Ang nakasilyadong bunganga ng balon, tinakpan lang ng simento. Bumaba si Benjamin, kumatok sa simento. Amateur lang gumawa ng seal na to, puna niya. Parang basta na lang binuhusan ng simento at tinabunan. Basagin mo, nanginginig ngunit matatag ang boses ni Alberto. Kinuha ni Benjamin ang jackhammer at sinimulang basagin ang selyo. Matapos ang halos 30 minuto, nabutas ito. Biglang kumawala ang amoy ng mamasa-masang bulok mula sa kailaliman, umakyat sa kanilang mga muka. Diyos ko, ding ni Gavin, tinakpan ng ilong. Yung amoy! Umurong si Alberto pero agad ding lumapit muli, sumilip pababa sa dilim. Ang dilim, bulong niya, ganyan mismo sa mga panaginip ko. Kumuha si Gavin ng flashlight, binuksan at tinutok sa loob ng balon. Kumislot ang ilaw at tumama sa kung anong maputla at bilog. Parang buto, kumikislap sa basang paligid. Tawagan ng pulis, sigaw ni Gavin. Tumakbo si Benjamin sa truck para tumawag. Nanatili si Alberto sa kinatatayuan niya, nakatitig sa itim na hukay sa ibaba. Parang may nakikita akong buhok, mahina niyang sabi. Alberto, umatras ka, madiing utos ni Gavin. Hinila siya palayo. Krimen na ito ngayon. Hindi. Kailangan ko siyang makita kahit isang beses lang, pakiusap ni Alberto. Hindi mo pa alam kung siya talaga, Alberto. Hayaan mong forensic team ang gumawa niyan. Giit ni Gavin. Hindi ko kailangan ng ebidensya. Mahina ngunit tiyak na sagot ni Alberto. Alam ko na. Nakikita ko na ang mukha niya sa loob ng 20 taon. Sa bawat panaginip, sa bawat bangungot, sa bawat luha, at sa pinakatahimik na katahimikan, humihip ang malamig na hangin, dala ang masangsang na amoy pataas. Nagsimulang umatras ang mga kapitbahay, umuubo, tinatakpan ng mga ilong. Makaraan ng 25 minuto, dumating ang 3 police patrol car, sinara ang daan. Naglatag ng yellow tape ang mga pulis, tinataka ng bakuran. Lumapit ang isang babaeng pulis, nagpakita ng badge. Ako si Lieutenant Carmen Walker, Criminal Investigation Unit. Pakilala niya kay Gavin. Sino ang nakadiskubre nito? Tanong niya. Ako po, tahimik na sagot ni Alberto. Dito ako lumaki, naniniwala akong pinatay ang totoong ina ko at itinago ang katawan niya riyan. Pinagmasdan ni Carmen ang mukha niya. May ebidensya ka ba? Alaala, sagot ni Alberto, pakiramdam, 20 taong bangungot at pangalan, Paula Aquino.
Nawala mula sa bahay, nato walang iniwan. Tumagal ang titig ni Carmen sa kanya, saka tumalikod sa forensic team. Ibinaba nila ang isang kamera sa balon. Nagbukas ang monitor, lumitaw ang malabo at gumagalaw na imahe. O Diyos ko, bulong ng isang technician. Lumapit si Carmen. Buto ng tao yan, malungkot niyang kumpirma. Walang duda. Huminga ng malalim si Gavin. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Hindi nagsalita si Alberto. Nakatayo lang siya sa gilid. Nakakuyom ang mga kamao, pulang-pula ang mga mata. Makaraan ng 2 oras, dahan-dahang iniangat ng forensic team ang bahagi ng katawan gamit ang puli. Maingat na inilapag ang mga labi sa isang puting trapal. Kasama sa mga buto ang isang punit at nabubulok na tela, may bakas pa ng kupas na asul na kulay. Lumuhod si Alberto, binasag ang kanyang tinig. Siya, yung kulay na, yan, lumapit si Carmen. Magpapatakbo kami ng DNA test, malumanay niyang sabi. Kung si Paola Aquino ito, kailangan naming kumuha ng sample mula sa'yo. Handa ako, bulong ni Alberto. Sino ang huling nakatira rito? Tanong ni Carmen. Si Ginoong Carlos Soriano, malamig at matatag na sagot ni Alberto. Ang adoptive father ko at ang nag-iisang taong alam na may balon pa rito. Nagtama ang mga mata ni Carmen, dahan-dahan siyang tumango. Habang lumulubog ang araw, nanatili si Alberto sa tabi ng balon kahit nagsialisan na ang iba. Lumipad ang police tape sa banayad na hangin. Mag-isa siyang nakatayo, nakatingin sa madilim na bungangan ng lupa. Alam niyang matapos ang 20 taon, nagsimula na ring lumitaw ang katotohanan. Humihip ang malamig na hangin sa bakuran, dala ang amoy ng mamasamasang lupa. Ipinatong ni Gavin ang kanyang coat sa balikat ni Alberto. Gusto mo bang mapag-isa? Mahinang tanong ni Gavin. Umiling si Alberto. Hindi, gusto kong manatili, mahina niyang sabi. Kailangan niyang malaman na hindi na ako tatakbo. Hindi ko na ipipikit ang mga mata ko. Hindi ko na tatakpan ang tenga ko o magtatago sa panaginip. Hindi na. Maingat na pinisil ni Gavin ang balikat niya. Ibig sabihin, nagmature ka na, wika niya. Hindi ka na bata. Itinaas ni Alberto ang mukha sa langit. Dati, tinatawag nila akong baliw, mahina niyang bulong. Nabubuhay sa imahinasyon, sinusundan ng multo. Tumigil siya. Pero ang totoong kabaliwan ay ang isipin mong pwede mong ibaon ang isang buhay na tao at magpanggap na hindi siya kailanman umiral. Muling humuni ang hangin, pinapagaspas ang dilaw na police tape. Sa malayo, tahol ng mga aso ang umalingaw-ngaw. At sa isang iglap, sa ilalim ng gabing madilim, inakala ni Alberto na nakita niya ang kanyang mukha, ang babae sa asul na damit, hindi na naghihirap kundi payapa na. Lumapit ang isang babaeng nakasuot ng puting lab coat, maayos na nakatali ang buhok, seryoso ang mukha. Nakalagay sa badge, Dr. Martin, Forensic Examiner. Kamag-anak ka ba ng biktima? Tanong niya. Bahagyang tumango si Alberto. Ako, ang anak niya, o naniniwala akong ganoon. Bahagyang tumango si Dr. Martin. Pakihintay muna rito. Inakay niya sina Alberto at Gavin paupo sa isang bangko sa labas ng forensic lab. Tahimik silang naghintay para sa DNA results, ang huling kumpirmasyon kung ang mga labi mula sa balon ay kay Paola Aquino, ang babaeng bumabagabag sa mga panaginip ni Alberto mula pagkabata. Alam mo ba ang blood type mo? Tanong ni Dr. Martin nakatingin sa mga file. May blood test ako nung bata pa ako, mahina niyang sagot. Kung ganoon, hindi na magtatagal, malumanay niyang sinabi. Nakakuha na kami ng sample mula sa ngipin at buhok ng biktima, konting oras na lang para i-match. Nakakuyom ang mga kamao ni Alberto, pawisan ng noo kahit malamig ang aircon. Umupo si Gavin sa tabi niya, maingat na ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Anuman ang lumabas sa resulta, mahinang sabi ni Gavin, ikaw ang naghanap ng katotohanan. Walang makakaalis nun sa iyo.
Samantala sa labas ng bahay ni Carlos, naglagay ng mga barricade ang pulis. Nasa pintuan si Lieutenant Carmen Walker, hawak ang isang warrant. Mr. Carlos Soriano, pulisya, tawag niya, walang sumagot. Tumango si Carmen sa kanyang team. Binuksan nila ang lock at itinulak ang pinto. Madilim sa loob, mahigpit na nakasarado ang mga kurtina. Sumalubong ang amoy ng amag at alak. Maingat na pumasok si Carmen, nagmamasid. Dito! Tawag ng isang pulis mula sa kusina. Nakaupo si Carlos, nakasubsob sa mesa. Sa tabi niya, halos ubos ng bote ng alak, isang kalahating sigarilyo at isang gusot na papel na may sulat na parang nanginginig ang kamay. Hindi ko siya pinatay. Ginawa ko lang ang nararapat. Pinalaki ko siya. Karapatan ko iyon. Nagtikom ang panga ni Carmen. Dalhin siya, i-book para sa interogasyon, patest ng dugo at psychological evaluation. Huminga siya ng malalim. Carlos Soriano, inaaresto ka para sa pagpatay. Sa forensic unit, lumabas si Doktor. Martin, hawak ang file. Lumambot ang ekspresyon niya paglapit kay Alberto. Gusto mo na bang marinig ang resulta? Mahinahon niyang tanong. Oo, mahina ni Alberto. Binuksan ni Doktor Martin ang folder. Kumpirmado, babae ang mga labi. Panimulan niya. Estimated age, 29 hanggang 31 taong gulang. Cause of death, blunt force trauma sa ulo, nagdulot ng internal bleeding. Estimated time of death, 19 hanggang 20 taon na ang nakalipas. Tumingin siya kay Alberto. At nagmatch ang DNA ng labi sa DNA mo, 79.9% certainty. Maingat niyang isinara ang file. Sa madaling salita, siya ang biological mother mo, si Paola Aquino. Tumahimik ang hallway. Humawak si Alberto sa rehas, naramdaman niyang nanghina ang mga tuhod niya. Hinahabol ang hininga at bumagsak pasulong pero walang luha na lumabas. Dumating si Teresa, agad siyang sinalo. Okay lang ako, garalgal na bulong ni Alberto. Sa wakas, nakita ko si Mama. Lumapit si Lucy, maingat na ipinatong ang kamay sa kanyang likod. Proud siya sa iyo, mahina niyang sabi. Hindi kanya kinalimutan. Sa loob ng kotse sa labas, tumingin si Gavin kay Carmen. Confirmed na? Oo, sagot ni Carmen. Kumpleto na ang forensic evidence. Sa tingin mo aamin si Carlos? Tanong ni Gavin. Hindi ko alam, aminado ni Carmen. Ang mga kagaya niya, madalas iniisip na sila ang biktima o na nagsakripisyo sila para sa pamilya. Nag-isip si Gavin. Sa palagay ko, hindi galit ang nagtulak sa kanya. Siguro takot mawalan ng kontrol, takot sa iskandalo o baka dahil sa bata. Sa loob ng forensic unit, pinayagan si Alberto na makita ang mga labi ng ina sa isang pribadong silid. Maingat na inayos ang skeleton. May puting kumot na nakatakip sa katawan. Sa ulunan ng kama, nakapatong ang isang luma, kupas at may mantsang asul na coat. Lumapit si Alberto, nanginginig ang kamay habang inangat ang gilid ng kumot. Dahan-dahan niyang hinaplos ang luma at kupas na tahi ng coat. Dati kong nakikita ang coat na ito sa panaginip ko, mahina niyang bulong, tila para sa sarili. Gabi-gabi, kapag pinapagalitan ako, kapag sinasaktan ako, kapag umiiyak ako. Nilunok niya ang bigat sa dibdib. Nandyan ka palagi. Tahimik na nakatayo si Teresa sa tabi ni Alberto, maingat na nakahawak sa kanyang kamay. Tinawag mo siya ng 1,000 beses, mahina niyang bulong. Ngayon, naririnig ka na niya. Isang banayad na simoy ng hangin ang pumasok sa siwang ng pinto, pinaindak ang mga kurtina. Sa katahimikan ng sandaling iyon, itinaas ni Alberto ang kanyang tingin. At sa unang pagkakataon, hindi na hungkag ang kanyang mga mata. Samantala, sa interrogation room, nakaupo si Carmen sa tapat ni Carlos. Mukhang lupaypay na ang matanda. Gusot ang buhok, magaspang ang baba, di pa nag-aahit. Mr. Carlos, panimula ni Carmen, matatag ang boses. Naroron ka sa bahay nung nawala si Paola Aquino.
Ikaw lang ang nag-iisang nakatatandang nakatira doon. Tumigil siya sandali. At ang bangkay niya natagpuan sa balon sa likod ng bahay mo. Tahimik si Carlos. Alam mo bang si Alberto ang biological son ni Paola? Tanong ni Carmen. Alam ko, garalgal na sagot ni Carlos. Bakit hindi mo ito inireport? Bakit walang birth certificate? Huminga ng malalim si Carlos dahil isa siyang pagkakamali. May relasyon ka sa kasambahay, diin ni Carmen. Nang mabuntis siya at nagbanta na isiwalat ang sikreto, anong ginawa mo? Gusto niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko, bulong ni Carlos. Pinatay mo siya, diretsyong sabi ni Carmen. Hindi sumagot si Carlos. Itinaas niya ang tingin, parang may kinakausap na wala roon. Binigyan ko siya ng pangalan, ng tirahan, mas mabuti kaysa iniwan siyang nakakalat sa kalsada. Nagtikom ang mga mata ni Carmen, pero kinuha mo ang nanay niya, ang pangalan at bahay, hindi nun mabubura ang dugo sa kamay mo. Bahagyang ngumiti si Carlos, mapait. Lahat tayo may kasalanan, mahina niyang sabi, pati ikaw. Sa malayo, nagbalik si Danila mula probinsya nang mabalitaan ng lahat. Nadatnan niyang nakatayo si Alberto, mag-isa sa mahabang tahimik na pasilyo ng ospital. Hindi ka galit sa akin, di ba? Tanong ni Danila, nangingilid ang luha. Lumingon si Alberto, malambot ang tingin. Nung bata pa ako, akala ko natatakot ka sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na, hindi ka takot sa akin. Takot ka sa katotohanan. Nabasag ang boses ni Danila. Tama ka, lagi kong alam na may mali, pero natakot akong harapin. Niakap niya si Alberto ng mahigpit. Pasensya ka na at proud ako sa iyo sa tapang mo. Maya-maya bumalik si Alberto sa lumang bahay bago tuluyang isara ng pulisya. Ang bakuran kung saan hinukay ang balon napapalibutan na ng bakal na bakod. Tumayo si Alberto sa gilid, hawak ang isang maliit na buke ng puting krisantemum. Tahimik na lumapit si Gavin at tumabi sa kanya. Noon, tinatawag nila akong batang balon, mahina niyang sabi. Pero ngayon, gusto ko lang nilang malaman. Tumingin siya sa bakuran. Anak ako ni Paula Aquino. Maingat na tinapik ni Gavin ang balikat niya. At ikaw ang nag-ahon ng katotohanan mula sa putik. Lumuhod si Alberto at inilapag ang mga bulaklak sa gilid ng balon. Mama, huli na akong dumating. Ipikit niya ang mga mata. Pero dumating ako. Isang patak ng luha ang gumuhit sa pisngi niya. Pero ngayon, wala nang galit. Tanging katahimikan, isang kapayapaang matagal inantay. Sa police headquarters, humarap si Lieutenant Carmen Walker sa mga reporter sa press conference. Kumislap ang mga kamera, tuloy-tuloy ang pagkuha ng litrato. May sapat na kaming ebidensya para kasuhan si Mr. Carlos Soriano, anunsyo ni Carmen, ng murder, concealment of a body at forgery of adoption records. Itinaas ng reporter ang kamay. Lieutenant, ano ang motibo? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Carmen. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng relasyon si Mr. Soriano kay Miss Paula Aquino, ang kanyang kasambahay. Nang mabuntis siya at nagbanta na isisiwalat ang sikreto, pinatay siya ni Mr. Soriano para protektahan ang reputasyon niya. Ibinabaon niya ang bangkay sa balon at nag-forge ng adoption papers para kunwaring ampunin si Alberto Aquino. May iba pa bang sangkot? Sigaw ng isa pang reporter. Patuloy pa ang investigasyon, sagot ni Carmen. Pero si Ginang Soriano, si Danila Simons ay nakikipagtulungan ng buo sa mga autoridad. Sa loob ng selda number 4, nakasandal si Carlos sa pader, nakatitig sa maliit na bintanang may rehas. Pumasok si Carmen at naupo sa tapat niya. May gusto ka bang sabihin bago dalhin ang kaso sa korte? Tanong niya. Hindi sumagot si Carlos. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata, inihilig ang ulo sa malamig na pader. Binuksan ni Carmen ang notebook. Noong Agosto 12, 2004, nawala si Paola Aquino, malakas niyang binasa.
Ikaw ang huling taong nakakita sa kanya. May mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan mula sa bahay mo nung gabing iyon. 3 araw pagkatapos, lumabas kang may dalang bagong silang na sanggol, kunwaring inampon mula sa orphanage. Bahagyang dumilat si Carlos. At ngayon, pagpapatuloy ni Carmen, may DNA tayong nagpapatunay na ang bata ay anak ni Paula. Naiintindihan mo ba ang ninakaw mo sa kanya? Bahagyang ngumiti si Carlos mapait. Isang anak na hindi dapat ipinanganak. Isang babaeng nagbanta sa buhay ko. Kinuha mo ang buhay niya, mariing sagot ni Carmen. Binigyan ko siya ng pangalan, ng bubong, malamig na sagot ni Carlos. Mabuti ang ginawa ko. Tumahimik ulit si Carlos. Tumayo si Carmen, matatag ang tingin. May karapatan kang manahimik, pero bawat segundong nananahimik ka, mas lumulubog ka sa dilim. Sa buong Silverwood, naging sentro ng usapan ng kaso. Sa bakery, gasolinahan, eskwelahan at coffee shop, bulong ang pangalan ni Carlos Soriano at Alberto Aquino. Akala ko dati siraulo yung bata, bulong ni Caterina Simmons sa isang customer. Pero totoo pala lahat ng sinabi niya. Nakita niya yon, bata pa lang siya, dagdag ng isa. At si Carlos, dati kong nirerespeto yon, umiling ang isa. 10 taon sa town council. Pero sa lahat ng oras na yon, hindi pala ang bata ang dapat kinatatakutan, kundi ang taong marunong magtago ng dugo. Sa apartment, nakaupo si Alberto kasama sina Gavin at Teresa. Nakakalat sa mesa ang case files at opisyal na death certificate. Paula Aquino, deceased August 12, 2004. Cause of death, homicide. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ni Gavin. Tinitigan ni Alberto ang pangalan ng ina. Magaan, pero hungkag, tahimik niyang sagot. Hinawakan ni Teresa ang kamay niya. May pangalan na ulit ang nanay mo at ikaw, may katotohanan ka na. Dati akala ko, sirang tao ako, walang may gusto, nakalimutan, bulong ni Alberto. Pero ngayon, alam ko na, ako lang pala ang hindi nakalimot sa kanya. Tumango si Gavin. Ikaw ang huling saksi at ang nag-iisang may tapang na magsalita. Tumingin si Alberto sa kanya, puno ng tahimik na pasasalamat ang tinig. Kung wala ka, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa panaginip. Hindi, mahina ngunit tiyak na sabi ni Gavin, masisilayan mo pa rin siya sa kahit anong paraan. Hindi sapat ang lalim ng balon para ibaon ang pagmamahal na ganyan. Kinabukasan, nakatanggap si Carmen ng tawag mula sa District Attorney's Office. Desidido na kaming kasuhan si Carlos Soriano ng 3 kaso, murder, concealment of a body, at forgery of adoption documents. Ang preliminary hearing ay sa 6 na linggo. At si Alberto, bibiyayaan siya ng bagong birth certificate, kumpirmado ng DA. Si Paula Aquino ang ilalagay na ina. Walang nakalagay na pangalan ng ama habang pending pa ang legal determination. Naunawaan, salamat. Ibinaba ni Carmen ang telepono, sumandal sa kanyang upuan. Napatingin siya sa litrato ni Paula Aquino sa file. Isang maamo, mabait na mukha, mga matang may hawak na dagat. Hindi ka nawala, mahina niyang bulong. Kinagabihan dumalaw si Alberto sa bahay ni Danila. Maliwanag ang ilaw sa porch. Sa loob, nagluluto si Danila ng bean soup. Kumakalat ang masarap na amoy. Gusto mo bang kumain? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Umupo si Alberto sa mesa. Hindi ako pumunta para sisihin ka, mahina niyang sabi. Gusto ko lang sabihin, pinalaki mo ako. Kahit natatakot ka, kahit nanahimik ka, binigyan mo pa rin ako ng tahanan. Nanginginig ang labi ni Danila habang pumupuno ng luha ang mga mata niya. Nagkamali ako, bulong ni Danila sa gitna ng kanyang pag-iyak. Alam ko, kung nagsalita lang sana ako noon, baka iba ang nangyari. Pero Alberto, kung hindi kita kinuha, baka hindi ka umabot para mahanap siya. Tuluyan nang bumagsak si Danila, mahigpit na niyakap si Alberto, humahagulhol sa kanyang balikat. Mapapatawad mo ba ako? Tanong niya. Maingat siyang niyakap ni Alberto. Hindi ko kailanman sinisi ka, mahinang sabi niya.
Ang gusto ko lang, sana hindi ka na nahimik. Dahan-dahan tumango si Danila, nanginginig ang boses. Pangako, hindi na ako mananahimik ulit. Makalipas ang 1 linggo, humarap si Carlos sa korte para sa preliminary hearing. Punong-puno ang courtroom, puno ng reporters, kumikislap ang mga kamera. Sa bench, nakaupo si Alberto, tuwid ang katawan, nakatitig kay Carlos. Hindi siya nagbaling ng tingin. May gusto ka bang sabihin kay Alberto Aquino? Tanong ng abogado kay Carlos. Dahan-dahang itinaas ni Carlos ang pagod na mga mata, nakatingin kay Alberto na parang hungkag ang ekspresyon. Akala ko dati, pabigat ka lang, mahina niyang sabi. Pero mas higit pa ang nagawa mo kaysa inakala ko. Matahimik na sinalubong ni Alberto ang kanyang tingin. Salamat, mahina niyang tugon. Dahil sa iyo, alam ko na ngayon, hindi ako nabibilang sa dilim na yon. Pagkatapos ng hearing, sinalubong ni Carmen si Alberto sa hagdan ng korte. Alam mo, tapat niyang sabi, marami na akong kaso ng pagpatay na hinawakan, pero wala pa akong nakita na kasing tapang mo. Bahagyang tumango si Alberto. Siguro kasi wala na akong natitirang mawawala. Mali ka, mahina ngunit matatag na sagot ni Carmen. Ngayon, nabawi mo na ang lahat, ang pangalan mo, ang kwento mo, ang katotohanan mo. Tumingala si Alberto sa langit, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagdaan ng mga ulap. Ngayon, gusto ko lang mabuhay sa buhay na hindi naranasan ni Mama. Handa ka na ba? Naghihintay sila sa ibaba, mahinang tawag ni Teresa mula sa pintuan. Humarap si Alberto sa salamin, inayos ang kwelyo ng simpleng puting polo. Lumingon siya at bahagyang tumango. Hindi kailanman handa, mahina niyang sinabi, pero hindi na rin ako mas payapa kaysa ngayon. Lumapit si Teresa, isinuot ang huling botones para sa kanya. Proud ako sa iyo, Alberto, mahina niyang bulong. Maraming tao ang proud. Hindi dahil sa akin, mahinang sagot ni Alberto, dahil sa kanya. Sa town hall ng Silverwood, puno ang auditorium. Mainit ang liwanag sa ibabaw ng mga pamilyar at di pamilyar na mukha, lahat nakaupo sa tahimik na paggalang. Sa taas ng entablado, nakasabit ang isang banner, The Paula Aquino Foundation, Hope from the Darkness. Lumapit si Alberto sa podium, umalingaw-ngaw ang palakpakan, huminga siya, bahagyang nanginginig ang kamay habang hawak ang mikropono. Salamat. Sa pagpunta ninyo ngayon, panimula niya, 1 taon na ang nakalipas, isa lang akong lalaking nakakulong sa mga panaginip na walang naniwala. Isang batang lumaki sa katahimikan, takot, at mga bulungan sa likod ng aking likuran. Tumingin siya sa audience. Pero ngayon, narito ako, hindi para muling ikwento ang trahedya, kundi para magsimula ng bago. Ang nanay ko, si Paula Aquino, isang matapang na babae, hindi niya deserve na maiwan sa dilim. Tumatag ang boses niya. Ang foundation na ito, para sa mga kagaya niya, para sa mga single moms, para sa mga batang nasaktan, para sa sino mang nakakulong sa bangungot na walang naniwala. May mahinang paghikbi mula sa 2nd row. Pinuntahan namin ni Teresa ang maraming lugar, pagpapatuloy ni Alberto. May mga taong nagsabi sa amin, akala ko baliw ako kasi naiisip ko pa ang nanay ko sa panaginip. O pinarusahan ako kasi binanggit ko ang pangalan ng patay. Pinisil niya ang labi, saka tumango. Pero walang baliw sa pag-alala, walang mali sa paghahanap ng katotohanan, at walang sino mang dapat ibaon ng buhay sa katahimikan. Muling lumakas ang palakpakan, mas mainit, mas malalim, mas mahaba. Sa backstage, nakaupo si Alberto sa maliit na dressing room. Tinatanggal ang mikropono nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa gitna ng edad. May hawak na luma at kupas na larawan. Si Alberto Aquino ka ba? Mahinang tanong niya. Opo ma'am, tumayo si Alberto. Kayo po? Ako si Sofia Collins. Dati akong nakatira sa tapat ng bahay ni Carlos. Iniabot niya ang larawan. Ito, ang nanay mo.
Ang huling litrato ko sa kanya, 1 linggo bago nangyari ang lahat. Maingat itong kinuha ni Alberto. Sa kupas na larawan, nakatayo si Paula sa tabi ng trellis ng namumulaklak na bougainvillea, nakatali ang buhok, maliwanag ang ngiti. Iningatan ninyo ito lahat ng taon? Mahina niyang tanong. May panahon, halos punitin ko na ito, aminado ni Sofia. Natakot ako, takot na baka magdulot ng gulo. Pero hindi ko magawa, mabait siya. Tuwing gabi, binabati niya ako ng good night. Nag-alinlangan si Sofia sa kanagdagdag, tinatawag niya ang baby niya, Little Alberto. Napatigil si Alberto. Ano ang sabi ninyo? Little Alberto, mahinang ulit ni Sofia. Yun ang tawag niya sa'yo. Tuwing gabi, binubulong niya yon habang karga kanya papasok. Klarong-klaro pa rin sa alaala ko. Napakapit si Alberto sa larawan, naninikip ang lalamunan. Salamat, salamat po talaga. Sa biyahe pa uwi, nasa Manibela si Teresa palihim na sumulyap. Iniisip mo pa rin ba siya? Mahina niyang tanong. Si Carlos, bulong ni Alberto. Tumango si Teresa, nakatitig si Alberto sa bintana sa madilim na lansangan. Hindi na masyado, sagot niya. Ngayon, mas naawa ako kaysa galit. Huminga siya ng malalim. Wala siyang karapatang kumuha ng buhay. Pero ngayon, nawala na rin ang lahat sa kanya at wala nang naniniwala sa kanya. Sa tingin ko, mas mabigat na parusa yon kaysa sa kahit anong hatol ng korte, mahinang sabi ni Alberto. Maingat na pinisil ni Teresa ang kamay niya bilang tahimik na pagsang-ayon. Kinabukasan, nakipagkita si Alberto sa isang abogado mula Fairview County. Kinatawan siya ng isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse. Gusto naming makipag-partner sa Paula Aquino Foundation para sa bagong programa para sa mga batang iniwan, maaliwalas na paliwanag ni Rachel Benson, ang abogada. Handa ka bang maging mukha ng programang ito? Ano ang kasama doon? Tanong ni Alberto. Ang pagbabahagi ng kwento mo, malumanay na sagot ni Rachel. Tumayo sa harap ng mundo, gamit ang tunay mong pangalan, ang tunay mong pagkakakilanlan. Dahan-dahang tumango si Alberto. Ayoko nang magtago sa apelyidong hindi akin, sabi niya. Ako si Alberto Aquino, anak ni Paula Aquino, at hindi ko ikinakahiya iyon. Sa county jail, nakaupo mag-isa si Carlos Soriano sa visiting room, nakatitig sa gasgas na mesa sa harap niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Danila. Bahagyang ngumisi si Carlos. Anong ginagawa mo rito? Matabang niyang tanong. Para tingnan ka sa mata, mahinang sabi ni Danila. Huling beses. Nagkibit balikat si Carlos. Wala ka bang pinagsisisihan? Tanong ni Danila, matatag ang boses. Pinagsisisihan ko na hindi ko nalinis lahat agad, sneer ni Carlos. Kung hindi lang hinukay ng batang yon ang balon. Anak mo siya, putol ni Danila. Hindi, malamig na sagot ni Carlos. Isa lang siyang aninong pinalaki ko para takpan ang pagkakamali. Dahan-dahang tumayo si Danila. Hindi, Carlos, siya ang ilaw. At ikaw ang anino. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Alberto sa isang maliit na plaza sa Boston, bahagi ng kampanyang Preserve the Voice, Restore the Identity. Sa likod niya nakasabit ang malaking banner na puno ng daan-daang larawan ng mga nawawalang babae. Mahigpit niyang hawak ang mikropono. Ako si Alberto Aquino, panimula niya. Dati akong binansagang siraulo, batang walang kwentang-kwento. Pero ngayon, narito ako bilang patunay na ang katotohanan ay laging lumilitaw, gaano man ito kalalim ibaon. May batang babae, mga 10 taong gulang, ang nakatayo sa tabi ng kanyang ina sa gitna ng tao. Dahan-dahan siyang lumapit kay Alberto. Mr. Alberto, mahina niyang tanong. Ikaw po ba yung nakahanap sa nanay mo? Lumuhod si Alberto sa kanyang level. Oo, mahinahon niyang sagot. Dati nasa ilalim siya ng isang malalim na balon. Pero ngayon, nasa puso ko na siya. Itinuro niya ang kanyang dibdib. At nariyan,
kung saan hindi na lumilihis ang mga tao ng tingin. Ngumiti ang bata. Namimiss ko rin po ang mami ko. Saan siya? Mahinang tanong ni Alberto. Hindi ko alam, bulong ng bata. Pero ngayon, naniniwala akong mahahanap ko siya. Pagkatapos ng event, natanggap ni Alberto ang daan-daan na liham. Isang sulat ang tumatak galing kay Dominic Nolan, isang lalaki mula Richmond. Hindi mo ako kilala, simula ng sulat, pero napanood kita sa TV. Ilang taon na ang nakalipas. Tinago ko ang katotohanan na binugbog hanggang mamatay ang nanay ko ng tatay ko. Natakot akong magsalita. Pero ngayon, nagpunta na ako sa pulis. Salamat sa tapang mo para sa aming lahat. Maingat na tiniklop ni Alberto ang sulat. Kumikislap ang mata sa tahimik na luha. Isa kang mahalagang tao, Alberto. Bulong ni Teresa, niyakap siya mula sa likuran. Hindi, bahagyang ngumiting sagot ni Alberto. Isa lang akong batang naiwan, pero hindi kailanman iniwan ang katotohanan. Sigurado ka bang ayaw mong tanggapin ang alok nila? Tanong ni Teresa, hawak ang sulat mula sa isang national TV station. Gusto nilang gumawa ng documentary, sasagutin nila lahat ng gastos. Kailangan mo lang ikwento kung paano talaga nangyari. Tinitigan ni Alberto ang tasa ng tsaa sa kamay niya, dahan-dahang iniikot. Natatakot akong baka maalala ko ang mga bagay na pilit ko nang nililimot, aminado niya. Pero tama ka, hindi dapat nananatiling nakabaon ang katotohanan. Bahagyang ngumiti, at ngayon handa na akong ilabas ito sa liwanag. Ngumiti rin si Teresa. At least, itong pelikula, hindi na kailangan ng script, biro niya. Isinulat na ng buhay mo. 2 buwan matapos, dumating ang film crew sa Silverwood. Si Patricia, ang direktor, isang babaeng nasa gitna ng edad, may apoy sa mata at kilala sa matitinding dokumentaryo. Nakilala si Alberto sa unang pagkakataon. Ayokong pagandahin ang kwento, tapat na sabi ni Patricia. Gusto kong makita ng mga tao kung paano sumisira ng buhay ang katahimikan. At kung paano inililigtas ng tapang, mahinang dagdag ni Alberto. Tumango si Patricia. Sa opening scene, gusto kong kunan dyan. Itinuro niya ang hardin kung saan dating naroon ang balon. Ang lupang dating pagmamay-ari ni Carlos ay pagmamay-ari na ng bayan. Sa lugar ng balon, itinanim ang isang munting memorial garden, mga puting chrysanthemum at bougainvillea, paborito ni Paula. Sa gitna, nakatayo ang isang simpleng batong granite na may nakaukit. Paola Aquino, 1974 a 2004. Isang inang hindi kailanman sumuko sa anak. Tahimik na nakatayo si Alberto sa harap ng memorial. Sa likod niya, nanahimik ang crew habang umiikot ang kamera. Tanging tunog ng hangin at ibon ang maririnig. Mahinang nagsalita si Alberto sa mikropono. Nahanap kita, Mama. Lumapit si Teresa at maingat na pinisil ang kanyang kamay. Mabubuhay ako sa buhay na hindi mo naranasan, mahina niyang bulong. Yumuko siya, inilapag ang bagong bulaklak ng puting chrysanthemum sa paanan ng bato. Kinahapunan, dumating si Danila sa Memorial Garden. Nakasimple siyang brown na bestida, may dalang maliit na basket ng binhi. Sabi ni Teresa, pwede raw akong magtanim dito, mahina niyang sabi. Maingat na tumingin si Alberto sa kanya. Anong gusto mong itanim? Purple chrysanthemum, sagot ni Danila. Kulay ng pagpapatawad. Tumingin si Alberto sa mayamang lupa at dahan-dahang tumango. Matagal na kitang pinatawad, mahinang sinabi ni Alberto kay Danila, pero hindi ko pa napapatawad ang sarili ko. Kung ganon, magsimula ka, mahinang ngiti ni Alberto, sa pagtatanim ng mga binhi. Magkatabi silang lumuhod, mag-ina, hinahalukay ang lupa, maingat na inilalagay ang mga binhi, parang tahimik na mga luha na bumabalik sa nakaraan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Alberto ng sulat mula kay Carlos Soriano. Ipinadala mula sa kulungan. Gusgusin ang papel, paekis-ekis at magulo ang sulat kamay.
Hindi ako nagsisisi dahil hindi ko kailanman inisip na dapat kang umiral. Pero kung pipiliin mong magpatawad, wala akong karapatang tumanggi. Panalo ka, anak ka niya, at panalo rin siya. Binasa ni Teresa ang sulat ng malakas, nakakunot ang noo matapos. Anong balak mong gawin dito? Tanong niya. Tahimik na pinunit ni Alberto ang sulat at itinapon ng mga piraso sa fireplace. Hindi ko kailangan ng paghingi niya ng tawad para makausad, kalmado niyang sabi. Ang kailangan ko lang ay wag nang lumingon pabalik. Ang premiere ng documentary Under the Well, The Story of Paola and Alberto ay ginanap sa Boston. Siksikan ng teatro, may mga nakatayo na lang sa gilid dahil wala ng upuan. Bago magsimula ang pelikula, lumakad si Patricia, ang direktor, papunta sa entablado. Ang pelikulang ito ay walang artista, sabi niya sa mikropono. Walang special effects, isa lang ang bida, isang batang minsang pinatahimik, isang kwentong hindi pinaniwalaan. Ngayon, nagsasalita siya para sa ating lahat. Lumakad si Alberto sa entablado. Nasa kanya ang spotlight habang nakatingin ang daan-daang mata. Ang kwentong ito, hindi lang akin, mahina niyang panimula. Ito'y para sa lahat ng pinatahimik, para sa lahat ng tinawag na baliw dahil sa pag-alala, dahil sa pagmamahal sa isang pangalang hindi pwedeng banggitin. Tumingin siya sa audience. Marami ang nagpupunas ng luha. Kung may dala kayong alaala na nakakulong sa loob ninyo, tandaan ninyo ito, patuloy ni Alberto. Ang mga alaalang iyon, hindi nagpapahina sa inyo. Pinapatotoo nila kayo. At ang katotohanan, laging aahon sa liwanag. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, malakas, tuloy-tuloy, parang alon. Kinabukasan natanggap ni Alberto ang isang email. Ako si Sylvia Allen, Director ng National Center for Justice and Reconciliation. Gusto ka naming parangalan ng titulong Bearer of Truth dahil sa kontribusyon mo. Hindi lang sa kaso mo, kundi sa pagbibigay lakas sa daan-daang ibang biktima. Nais din naming isama ang kwento mo sa National High School Curriculum sa Civic Education. Binasa ni Teresa ang email ng malakas. Saka lumingon sa kanya, kumikislap ang mata. Hindi ba parang himala ito? Umiling si Alberto dahan-dahan. Hindi, mahinang sagot niya. Hindi ito himala. Ito ang dapat na nangyari noon pa, kung hindi lang pinili ng mga tao ang katahimikan. Isang taon nang lumipas, ang Paola Aquino Memorial Garden ay naging regular na destinasyon ng mga school field trip. Dumadating ang mga bus mula iba't ibang bayan, nagbaba ng mga estudyanteng tahimik na nakatayo sa harap ng bato. Turo ng guro sa marker, seryoso ang tinig. Totoo ang kwento na ito at ang lalaking naroon, minsan siyang batang naglakas loob maghukay ng balon. Hindi para makahanap ng bangkay, kundi para mahanap ang katotohanan. Nakatayo si Alberto sa malapit, tahimik na nakikinig. Lumapit ang isang estudyante. Sir, mahina niyang tanong, nagsisi ka po ba? Nagsisi saan? Mabait na tanong ni Alberto. Sa paghukay ng nakaraan, sabi ng bata. Naisip mo po ba na mas mabuting hindi na lang malaman? Lumuhod si Alberto sa tabi niya. Anong pangalan mo? Daniel. Well, Daniel, mahinang sagot ni Alberto. Kung bukas may magsabi sa iyo na wala kang nanay, walang tatay, walang nagmamahal sa iyo, maniniwala ka ba? Umiling si Daniel mahigpit. Eksakto, ngumiti si Alberto, dahil alam mong karapat-dapat kang malaman ang totoo. At kung wala na ang nanay mo rito, deserve pa rin niyang banggitin ang pangalan niya, malakas. Kinahapunan, magkasamang nakaupo sina Alberto at Teresa sa batong upuan sa ilalim ng mga puno, pinapanood ang mga puting chrysanthemum na sumasayaw sa hangin. Naalala ko yung unang beses mong sinabi, nasa ilalim ng balon ng nanay ko, bulong ni Teresa. Noon, hindi ko pinaniwalaan, pero yung tingin mo, hindi ko kayang talikuran. Salamat, mahina ang sagot ni Alberto, dahil hindi ka umalis. Alam mo ba kung anong pangarap ng nanay mo noon? Mahinang tanong ni Teresa. Hindi,
Gulat na sagot ni Alberto. Nakita ko, paliwanag ni Teresa, sa files sa nursing home kung saan siya nagtrabaho noon para alagaan ang nanay niya. Sa application niya, sinulat niya, "Pangarap ko ang magbukas ng maliit na cafe na may bougainvillea at reading corner para sa mga batang kapuspalad." Napatigil si Alberto. "Sa tingin ko, pwede natin yon tuparin." Ngumiti si Teresa, mainit. "Nabasa mo ang iniisip ko." 2 taon ang lumipas, sa isang tahimik na kanto malapit sa Union Grove Station, nakasabit ang isang wooden sign sa ilalim ng trellis ng bougainvillea, "Paula's Cafe where dreams begin." Sa loob, mga bata ang nagbabasa ng libro, puno ng halakhak ang espasyo. Sa dingding nakasabit ang larawan ni Paula Aquino. Sa ilalim nito nakaukit ang mga salita, "Walang nakakalimot kapag ang pangalan ay binabanggit na may pagmamahal." Sa likod ng counter, nagbuhos ng tsaa si Alberto para sa isang matandang babaeng kakapasok lang. Sa tabi ng bintana, nakaupo si Teresa, nagtatype sa laptop habang tumatagos ang araw. Tumingin si Alberto sa larawan at mahina niyang binulong sa puso, "Mama, natupad ko ang pangarap mo. Wala nang naiwan sa ilalim ng balon. Lahat nakabalik na sa liwanag." Sa labas ng bintana, dahan-dahang lumilipad ang mga talulot ng bougainvillea parang isang di nakikitang yakap. Ang kwentong ito ay paalala, hindi kailanman mananatiling nakabaon ang katotohanan. Sa kabila ng sakit, katahimikan at pagdududa, ang tapang na bawiin ng alaala ay laging magdadala ng paghilom. Pinatunayan ni Alberto na kahit isang batang inabandona ng mundo, ay kayang bumangon, magpatawad at gawing pag-asa ang kalungkutan. Ang pinakamalalim na aral, tanging sa pagharap sa nakaraan. Natin tunay na maisusulat ang mas mabuting kinabukasan sa sarili nating mga kamay. Ang batang lalaki ay mahina ang boses ng magsalita.